Napagtanto ni Beckguy na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugma sa antas ng kanyang kakayahan sa espada. Ang sining ng espada ni Baekhyang ay lampas sa lahat ng inaasahan. Nang maputol ang kanyang sandata, binalaan ni Beckguy ang kanyang pamangkin tungkol sa nalalapit na katapusan. Sa huling lakas, sumugod siya gamit ang piraso ng espada upang saktan ang kanyang pamangkin, ngunit natuklasan niyang nakasuot ito ng baluti. Ipinaliwanag ni Baekhyang na maaari niya itong iwasan, ngunit nagpasya siyang magparaya. Itinutok niya ang espada sa leeg ng kalaban at hiniling na tuparin ang pangako nito. Tumawa si Beckguy at nangakong ang pangalan ng kanyang alalay, si Baekhyang, ay magiging tanyag sa impyerno. Pagkatapos nito, kinagat niya ang sariling dila at namatay. Kalma namang itinabi ni Baekhyang ang kanyang sandata at napagtantong piniling panatilihin ang kanyang tiyuhin ang kanyang dangal hanggang sa huli. Matapos mawala ng malay si Beckguy at bumagsak, lumapit ang ama ni Baekhyang, inakbayan siya ng kapa upang bigyan ng init, at pinuri siya sa kanyang mahusay na trabaho. Pagkatapos, inutusan niya ang alalay na maghanda ng apoy upang sunugin ang bangkay ni Beckguy at nangakong ipapaalam ang pagkamatay nito sa anak ni Beckguy. Habang tinitingnan ang katawan ng kanyang natalong tiyuhin, inisip ni Baekhyang ang posibleng kapalaran nito sa kabilang buhay. Naniniwala ang banal na espada ng immortalidad na kung may impyerno, tiyak na mapupunta roon si Beckguy. Biglang napaurong sa takot ang isang lingkod na sinusuri ang bangkay. May gumagalaw sa ilalim ng balat ng mukha nito. Ilang sandali pa, isang malaking scalependra ang lumabas mula roon. Agad na tumalon si Baekhyang pabalik, at kinilala ng banal na espada ng immortalidad ang espiritu ng Devar Beetle, sa insekto, isang ipinagbabawal na teknik ng sinaunang kulto ng kamatayan. Noong unang panahon, ang teknik na ito ay nagdala ng takot sa mundo ng Merim. Ang mga batang mandirigma ay biglaang pinapatay ang kanilang sariling pamilya at pagkatapos ay nagpakamatay, habang ang mga ganitong klase ng insekto ay lumalabas mula sa kanilang mga katawan. Hindi pa rin tukoy ang paraan ng impeksyon nito. 200 taon na ang nakalilipas, winasak ng banal na espada ng immortalidad ang pinuno ng kulto at sinunog ang kanilang kuta. Ang muling paglitaw ng Devar Beetle ay nangangahulugan ng pagbabalik ng kulto ng kamatayan. Kaya't iniutos ni Baekhyang na itago ang insidente. Samantala, isang hindi kilalang tao ang nagmamasid sa pangyayari. Nang mapagtantong patay na si Beckguy at natuklasan na ang insekto, napagpasyahan niyang itigil ang pagmamanman. Iminungkahi ng kanyang tauhan na patayin ng mga saksi, ngunit tumanggi ang pinuno. Ang pagkamatay ng patriarka ay magdudulot ng masyadong malaking alingasngas sa mga angkan. Bukod dito, nakamit na nila ang iba nilang layunin, lasunin ang Wooden, gisingin ang duguninigan, at magtagumpay sa hardin ng emperador. Nasiyahan sa mga resulta, naglaho ang lalaki sa dilim. Kinabukasan, inihayag ni Baekhyang ang pagbitay kay Beckguy. Ang trahedyang naganap dahil sa kanya ay lubos na ikinabigla ng lahat, ngunit kalaunan ay nakalimutan din ang pangalan ng kriminal. Matapos ang pagkamatay ni Beckguy at pag-alis ng nakatatandang pinuno ng angkan, lumakas ang kapangyarihan ng patriarka na gumaling mula sa malubhang sakit. Ang kontrol sa konseho ng matatanda ay hinati kina Baekdome at Baeksok. Ang mga responsibilidad ng binuwag na Red Dragon Squad ay ipinasa sa Flying Lotus, kung saan bahagi si Zoro. Si Beajun, na opisyal na tinanggap ang titulong Junior Patriarch, ay itinuon ang sarili sa kanyang pag-aaral upang patunayan ang kanyang pagiging karapat-dapat sa titulo. Lumipas ang isang buwan, at nalaman nilang muli siyang nawala isang umaga at wala na sa ari-arian. Naalala niya si Soa habang napansin niyang muling namulaklak ang mga bulaklak na labis niyang minahal. Dumating na ang tagsibol, at napakabilis ng paglipas ng panahon. Nakaramdam ng pagkakasala si Shiryu, sobrang nais niyang ipaghiganti si Koha ngunit wala siyang nagawa. At ngayon, wala na rin si Batang Ginoo Baekhyang. Sa mga darating na taon, siya na lang ang dadalaw sa libingan. Kaya't nagplano si Ryo na mas madalas bisitahin ang libingan ng kanyang ampon na kapatid. Ngunit nang makarating siya roon, nakita niyang natatakpan ito ng mga paboritong bulaklak ni Soa. Napagtanto niya na si Baekhyang ang nagdala ng mga bulaklak sa lahat ng mga nakaraang taon. Sa tagpong yun, nangako si Suo sa kanyang kapatid na magiging mas malakas siya at tiyak na poprotektahan ng taong binuwis nito ang kanyang buhay. Samantala, sa pagpapalam kay Baekhyang, hindi napigilan ni Baekhyang ang kanyang mga luha at nakiusap na isama siya dahil aalis ang kanyang kapatid ng ilang taon. Ngunit nangako si Baekhyang na babalik sa araw na matapos ni Baekhyang ang kanyang pagsasanay.
Ang kanilang ama, na mas mahinahon, ay humiling lamang na madalas siyang padalhan ng sulat. Habang sumasakay si Baekyang sa karwahe, kinabahan ang banal na espada ng imortalidad nang hindi makita ang kanyang apo. Ipinaalala ni Baekyang na halos 120 taong gulang na si Lola at hindi dapat lumabas sa napakalamig na panahon. Nag-aalala ang banal na espada na baka may galit pa rin ito sa kanya dahil sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Kinumbinsi ni Baekyang ang matanda na napatawad na ang lahat ng kasalanan nito. Sa huling pagtingin sa kanyang pamilya, naalala ni Baekyang ang mga panahon ng pag-iisa sa ilalim ng buong buwan ilang taon lang ang nakararaan. Ngayon, pinainit ng kanyang puso ang sinserong pamamaalam sa kanya ng mga tao. Bigla niyang napansin ang kanyang dakilang lola, kaya't agad na nakiusap ang banal na espada na bumalik ito sa bahay. Mula sa bintana, sumigaw ang dakilang lola kay Baekyang na bumalik agad sa sandaling magpahinga ang espiritu. Tanging silang tatlo lamang ang nakauunawa sa tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Tumalikod si Baekyang sa kanyang guro at sinabing nagpaalam siya sa kanyang dakilang lola sa ngalan nito. Hirap pigilan ang luha, inamin ng matanda na bilang isang lolo, wala na siyang pagsisisi, at handa na siyang umakyat kung hindi siya pinigilan ni Baekyang. Lumipas ang panahon, at dumating ang isang maganda at maaliwalas na tagsibol, dinadala ang init nito sa tiyong. Gayunpaman, walang pahinga para sa mga alagad ng ikatlong henerasyon sa bundok ng 5 kasalanan ng tao. Sa isang bahagi ng Dalesdes, patuloy pa rin ang argumento ng mga batang estudyante habang naghahanda para sa pagsusulit na magtatakda kung sino ang tatawaging mas nakababatang o mas nakatatandang kapatid. Ang resulta ay malalaman lamang matapos ang unang pagsusulit para sa promosyon ng bulaklak, isang pagsubok na kailangang ipasa ng bawat estudyante upang kilalanin bilang tunay na tagapagpraktis. May mabigat na dahilan kung bakit labis na nagsusumikap ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral para sa pagsusulit. Sa karamihan ng mga paaralan, ang relasyon ng mga estudyante ay nakabatay sa edad at panahon ng pagsali sa angkan. Ngunit sa Chanrim, ang ranggo ay batay sa resulta ng pagsusulit. Kaya't mataas ang posibilidad na ang isang itinuturing na nakababata ay tatawaging nakatatanda batay sa resulta. Sa Chanrim, may kasabihang, kapag naging magkakapatid, laging magkakapatid, dahil ang kanilang relasyon para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay ay nakasalalay sa resulta ng buwanang pagsusulit. Sumama si Suan sa mga nagtatalong estudyante at pinaalalahanan silang hindi oras para magbiro. Darating si Baekyang sa loob ng 1 linggo. Labis na nagulat si Jin Muang sa balita. Binalaan ni Sir na dahil sa kanya, maaaring mawalan sila ng pwesto bilang dakilang alagad. Narinig niya na ang mga taong isinilang na may nakaharang na quit channel ay madalas na nagiging henyo, at hindi sila basta-bastang nagpapatalo kahit sa pagsusulit na nakasulat. Kaya't niyaya niya ang kanyang mga kaibigan na magtipon at mag-aral ng walang patid. Isa sa mga estudyante ang tumutol, sinasabing 1 linggo na lang ang natitira bago ang pagsusulit, at ang Book of Changes at Collection of Treasures ay matatagpuan lamang sa Chanrim. Malamang na hindi pamilyar ang bagong dating sa mga tekstong ito. Dagdag pa, dahil sa pagbara ng kanyang chi channels, tiyak na mababa ang makukuha nitong marka sa lakas na panloob. Pinakalma nito sina Suan at Jin Muyang, sinasabing wala silang dapat ipag-alala at dapat lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang normal na gawain. Ngunit determinado sina Suan at Jin Muyang na maghanda, kaya't iniwan nila ang lahat ng ibang gawain. Hindi nila alam ang tunay na lakas ni Baekyang. Habang ang ikatlong henerasyon ng mga alagad ay abala sa pagbabasa ng mga aklat, dumating ang grupo ni Baekyang 4 na araw bago ang pagsusulit. Dumating na ang oras ng pagsusulit na nakasulat. Matapos maipasa ang mga sagot, napaluhod sina Suan, Jin Muyang, at iba pang mga estudyante sa pagkadismaya. Iniisip nila kung bakit napakahirap ng pagsusulit kahit napuspusan silang nag-aral. Tanging isa lamang sa kanilang mga kasama ang natuwa sa kanyang ginawa, masaya na kahit papaano ay may naisulat siya. Ipinaliwanag ng estudyanteng ito na kahit wala siyang alam, hindi yun problema dahil mamanahin niya ang inang kanyang ama. Para sa kanya, tapos na ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling yun, lumapit ang isang lalaki upang suriin ang reaksyon ng mga estudyante. Nakilala siya ni Suan bilang ang kanyang tiyuhin, si Jin Liang, na dumating upang makita ang resulta ng pagsusulit. Malungkot na inamin ni Jin Muyang na kalahati lamang ng sagot ang kanyang nasagutan, at hindi lang siya ang ganito. Nagulat ang tiyuhin at sinabing hindi niya inaasahang masusulat ni Jin Muyang kahit kalahati nito. Para kay Suan, parang papuri yun.
Lumabas na tradisyon pala na gawing halos imposible ang pagsusulit sa flower exam. Ang master ng training hall mismo ang gumagawa ng mga tanong upang ipakita kung gaano kahirap ang landas ng pagsasanay. Ipinaliwanag ng tiyuhin na noong panahon niya, ang makasagot ng 2/10 bahagi ng pagsusulit ay itinuturing na tagumpay na. Sinabi ni Jean Liang sa mga estudyante na huwag masyadong mag-alala. Nagtanong si Suan kung paano ginawa ni Beck Yang ang pagsusulit. Isang estudyante ang tumawa, sinasabing sumuko na ito dahil umalis siya makalipas lamang ang kalahating oras. Ngunit makalipas ang 4 na araw, nang ilabas ang mga resulta, nanatili sa pagkagulat ang lahat. Si Beck Yang ang nanguna sa pagsusulit. Kasunod niya si Suan. Nang magkita sila, ipinaliwanag ni Jin Liang na sinagutan ni Beck Yang ang lahat ng tanong bago pa ang iba, kaya umalis siya ng maaga. Laking gulat ni Jin Muyang nang mapagtantong hindi ito nagbibiro. Hindi maintindihan ni Suan kung paano naipasa ng lalaki ang pagsusulit, lalo na 3 araw lamang ang ginugol nito sa paghahanda. Isang estudyante ang nagsabing hindi na nakakagulat yun dahil si Beck Yang ay anak ng patriarka at lumaki sa training hall. Mayroon pang nagduda na maaaring nandaya si Beck Yang na ikinagalit ng mga naroroon. Sa sandaling yun, dumating ang alagad ng unang henerasyon at ang master ng training hall na galit na hinahanap si Beck Yang. Dahil sa reaksyon ng guro, napaisip sina Jin Muyang at ang kanyang kaibigan na baka nga nandaya si Beck Yang. Maging si Suan ay nagsimulang magduda habang pinagmamasdan ang nangyayari. Ngunit nang makalapit ang master kay Beck Yang, bigla niya itong binuhat at hiniling na maging estudyante niya. Nang siya mismo ang naging susunod na master ng training hall, gusto lang ni Beck Yang na mapag-isa. Napagtanto ng master ang kanyang labis na pananabik, kaya ibinaba niya si Beck Yang at humingi ng paumanhin sa kanyang asal. Ipinaliwanag niya na ang training hall ay tunay na kahangahangang lugar. Habang ang iba ay nagsasanay hanggang maubos ang lakas, sila sa paaralan ng Taoismo ay nagtatamasa ng kapayapaan sa mga pesyo. Ang pag-aaral at pagbabasa ng mga banal na kasulatan ang pinakamahalaga. Bagamat walang sinuman ang nagsasanay ng martial arts sa mga training hall, minsan ay nababawasan ang pagpapahalaga sa ganitong mga lugar. Sa pagsusuri ng mga sagot sa pagsusulit, hindi makapaniwala ang master na ang ganoong malalalim na sagot ay isinulat ng isang 15 taong gulang na bata. Ang kanyang kaalaman ay parang biyaya ng langit. Napagtanto ng master na ang pagkakaroon ng ganoong mag-aaral ay magpapataas ng karangalan ng training hall. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Beck Yang, ipinaliwanag na mayroon na siyang guro na bihasa sa paggamit ng ginintoang karayom. Isang estudyante ang napansin na masyadong mabilis ang pagtanggi ni Beck Yang, kahit na magaling lang ang sagot niya sa pagsusulit. Napansin ng master ang sinabi ng estudyante at tinanong si Beck Yang na ipakilala ang sarili. Nang malaman na pangatlo ang ranggo niya sa pagsusulit, inimbitahan siya ng master na sumali na isang bihirang alok. Sa sandaling yun, dumating ang mga pinuno ng ibang mga bahay at sinita ang master sa kanyang kawalan ng pagpapakumbaba. Alam nilang gusto lang niyang makuha si Beck Yang, ngunit ipinaliwanag na ang master ay mahusay sa maraming bagay, kaya't dapat siyang sumali sa kanilang mga bahay. Sa pagdating ng mga pinuno ng bahay, natuwa ang mga estudyante, nangangarap na makapasok sa bahay ng espada. Sinubukan ng master na mag-isip ng paraan upang makaakit ng mga estudyante ngunit nabigo siya. Sa tuwing nababanggit ang paksa, lahat ay nag-uurong sulong. Sa kalaunan, habang ginagamot si Dokyang, humanga ito sa pagsisikap ng master na maakit si Beck Yang. Mapagkumbabang sinabi ng binata na ginawa lang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napansin ni Dokyang na kahit papaano ay balansado ang pag-unlad ng binata. Hindi ito samobra sa paghahanda. Inamin ni Beck Yang na kaunting oras lang ang meron siya, 4 na araw na walang tulog, inaral niya ang lahat ng materyales na makukuha sa Chanrim. Kahit ang guro ay nagulat sa kanyang pagpupursigi. Alam ng guro na may problema ang pamilya ni Beck sa kanilang pag-aaral, kaya't iminungkahi niya na marahil ay nakuha ng binata ang kasigasigan sa panig ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Beck Yang na iba ang dahilan ng kanyang pagsisikap. Para sa kanya, nakakatawa na ituring sina Suan at ang kanyang mga kasama bilang mas nakatatanda. Natawa si Dokyang, nauunawan ng kanyang pananaw, ngunit napansin niya na mas matanda nga si Jin Muyang kaysa kay Beck Yang. Sa sandaling yun, dumating ang tagapamahala at napagtanto na rin ang dahilan ng kasigasigan ng binata. Naalala niya ang isang pag-uusap kay Duyong kung saan sinabi na ang enerhiya mula sa nirvana ng ninuno ay maaaring gamitin upang pagalingin si Beck Yun.
Dahil dito, iminungkahi ng tagapamahala na isagawa ang ritual kinabukasan. Ngunit, naalala ni Becky ang panahon na ginugol niya kasama ang ninuno, kaya't hiniling niyang ipagpaliban ang paggamot sa kanyang kanal. Nagulat si Imgak sa panukala ng binata. Alam niyang magiging mahirap harapin ang ikalawang pagsusulit. Gayunpaman, iminungkahi ni Becky ang 2 buwang pagpapaliban. Napagtanto ng Sacred Blade na ayaw pa ng binata na humiwalay sa kanya, kahit na ipinaliwanag niya ito bilang kagustuhang matuto pa mula sa guro. Sa sandaling yon, kumatok si Jinmo sa pintuan. Ipinakilala ng tagapamahala si Jinmo bilang isang mahusay na alagad na nagtuturo sa ikalawang henerasyon. Naalala ni Becky ang kanyang nakita sa pulong ng dragon at phoenix, napansin ang karunungan sa mga mata nito. Tumawa si Jinmo at ipinaliwanag na nasa maagang 20s pa lang siya, mukhang mas matanda lang ang kanyang itsura. Habang umaalis para sa pagsasanay, pinayuhan ng tagapamahala si Becky ang huwag mag-alala tungkol sa ranggo. Ginaganap ang pagsusulit para matukoy ang tunay na potensyal. Iniisip ang payong ito, nagpaalam si Becky at nangakong tatandaan ito. Habang papunta sina Becky at Jinmo sa lugar ng pagsusulit, tinanong ng binata kung maaari niyang tawagin si Jinmo na dakilang alagad. Iminungkahi ni Jinmo na pag-usapan na lang ito matapos maging opisyal na bahagi si Becky ngunit pansamantala, pumayag siyang tawaging Kuya Jinmo. Binalaan niya si Becky na mas mahirap at mas matagal ang ikalawang pagsusulit kaysa sa pagsusulat. Kasama rito ang pagsubok sa pagpapagaan ng katawan, kasanayan sa espada, kakayahan sa pakikipaglaban, at panloob na lakas. Ang pagpapagaan ng katawan ay ipapakita habang nangongolekta ng mga halamang espiritual sa Flower and Herb House, kung saan makikita ang mga halimbawa nito. Hinikayat ni Jinmo si Becky na maging maingat at huwag ipakita ang lahat ng detalye bago sila makarating. Pagdating nila sa Herb Hall, sinalubong sila ng kaguluhan. Isang alagad ng House of Flowers and Herbs, mula sa ikalawang henerasyon, ang nagpilit na paalisan sila. Ipinaliwanag niya na magagalit ang pinuno ng bahay sa pagdating ni Becky dahil nag-ambala ang plano ng supply. Humingi ng paumanhin si Becky nagpapasalamat sa mga gamot na ibinigay. Ngunit hindi pa rin tumigil ang alagad hanggang ipinaliwanag ni Jinmo na sila ay naroon ayon sa utos ng tagapamahala. Napagtanto ng alagad ang kahalagahan ng sitwasyon kaya't pinapasok niya sila, ngunit mahigpit na ipinagbawal kay Becky na hawakan ang kahit ano. Natawa si Jinmo at sinabing ang mga tagalabas na makarinig ng sigawan ay baka isipin na sila ay nagnanakaw ng halamang espiritual. Tumawa rin si Becky ngunit pinagdudahan ni Jinmo ang kanyang desisyon na dalhin ang binata roon. Ipinakita sa kanila ang mga halimbawa ng mga halaman mula sa lambak kung saan magaganap ang pagsusulit. Kabuuang 79 na uri ng mga bulaklak ang ipinakita, ngunit ang pinakakanan ay walang laman. Naroon sana ang isang sagradong bulaklak na may 3 distrito, isang napakabihirang halaman na may 3 magkakaibang kulay ng talulot. Huling natagpuan nito 60 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay nasa alamat na lamang.